Hi, I'm Victor Nabalta. In this video, you will master the overview about Canva in just minutes. I'm going to walk you through the basics, some essential tips and tricks that you need to know, and also AI inside the Canva, so you can start designing today. Okay, make sure that you have a Canva account. The link is nasa description below. Without further ado, let's get started. Hi guys, in this video, I will be teaching you kung paano gamitin tong Canva for those who want to explore this tool. Start tayo. So Canva is a editing tool. Ito ay para siyang Photoshop. Kung gustong mag-start sa graphics, you can start here ng mas madali. Kaya naging popular tong Canva. Anyways, isa pa lang sa nag-CEO ng Canva ay sa Filipino. Kaya it's great na supportan natin yung software na to. It's a website. You can search Google, canva.com and then mag-start tayo kung paano mag-create ng project. Okay? By clicking this create, ituturo ko sa inyo, i-guide ko kayo sa kung ano yung madalas na ginagawa dito sa Canva. This for those specific person din na nag-request ng overview nitong Canva. Na nag-message sa akin sa community, sa paid community natin, na nahirapan sila sa Canva. No, huwag kayong mahirapan. Madali na nga ito compare sa mga ibang tools. And it's good na dito kayo mag-start actually. Sa una, mahirap talaga. But lahat naman ng bagay is napapagaran. And I'm here naman to guide you kung paano. Mag-start tayo by creating a Canva. Inside the Canva. Yung, kumbaga, doon tayo mag-i-edit. Itong presentation, itong 16:9, ito yung madalas na ito muna yung gamitin natin. You will be redirected sa mismong kung saan tayo mag-edit. Okay? Una, syempre we have design na we have templates na pwedeng gamitin inside dito, which is ito yung game changer sa Canva as a graphics industry, that you can use templates na dito sa inside the Canva. Hindi ka na mag-start sa scratch. Okay? Mag-start ka na sa template. You can do that. Pili ka lang sa templates dito. So you can search templates dito. Kung ano, events, church graphics, anything, pwede nyo i-type dito. Siyempre, mag-add ka ng image dito. Okay, to do that, mag-upload lang tayo ng files. And then, click tayo ng editing na picture dito. And then, lalabas na siya sa... But since ako, mayroon na akong picture dito na na-upload, ito yung gamitin natin. Okay. I-customize lang natin. Okay. Ang madalas kong ginagawa is mag-remove ng background. Mag-separate yung background and then yung mismong subject, which is ito. To do that, you can click this background remover. Pero dito tayo mag-focus sa edit tab. Okay? Para magawa natin yung mag-remove ng background dito sa inside the Canva, you can click this background remover. And then, para ma-remove yung background niya. Tuturo ko din sa inyo yung madalas ko din ginagamit dito, which is itong magic grab, wherein ang idea dito is it removes it separate the background and the subject, and then pwede mong ilipat yung subject sa kung saan. And then automatic na siya na mag-generate ng fill doon sa mismong image. Okay. To do that, i-click nyo lang tong magic grab para mas madali yung maintindihan din. Pagka-click nyo ng subject, okay, click nyo yung grab. So, it separate the background and then the subject. Pag click nyo to, pwede nyo ilipat kung saan. Which is, yun yung nakakabilib dito sa Canva. Kapag sa Photoshop to, ang dami mo pang i-click na mga tools, okay, to do this. Mag-generate ka pa ng field dito, and then
i-remove mo yung background, all of this stuff. Mahirap siyang gawin, matrabaho. Pero dito sa Canva, mayroon na tayong tools na AI kasi. Kaya nagagawa to. That's why this will be possible because of AI. Okay. Isa pa sa gusto kong ituro din sa inyo is itong eraser. Magic eraser. Tinuturo ko sa inyo kung paano na yung mga AI na ginagamit. Dito tayo mag-click sa may background since ang goal natin is alisin natin itong stand dito. Okay? Kung ano yung gusto nyong tanggalin sa isang image, you can use this magic eraser para magawa yan. Okay? For example, alisin natin tong object na to, which is nakakabilib na you can remove this ng napakadali. Okay. That's how Canva is napaka-hype na ngayon because of these tools na ang dali lang gawin. Okay? So, hopefully na sundan nyo yun. And isa pa sa napaka-essential at lagi yung ginagamit dito is yung, for example, itong picture na to is hindi siya, may space siya na white dito. Punta sa edit, and then we will use this expand. Okay? Expand natin yung image. Click this whole page. Itong whole page. Para mag-extend siya. That's called generative fill sa Photoshop. Pero dito, Magic Expander. Na madali mo siyang gawin by clicking that, and then pwede kang pumili dito ng different na result, generate niya na result na image. Okay? Which is nice dito sa Canva. You can, if hindi ka satisfied sa result, you can generate again new result, and then you can choose doon. Hopefully na sundan nyo kung paano. Since na-separate na natin yung background and yung subject, ito yung pinaka-essential at ito rin yung lagi yung ginagawa by adding text. Ito, click lang kayo dito ng heading, subheading. Sa size naman yun, pero you can change naman yung size dito. And kung mapapansin yung magic right, we will use that later. Okay? Dito muna tayo sa may text. So, for example, Sunday. And then customize natin siya. Gamit tayo ng different font. And then lagyan natin siya sa center. Okay. And then yung position dapat nasa likod siya ng subject. Nasa harapan yung subject, si Pastor Stephen. So to do that, punta ka sa layers, lagay mo siya dito sa pinaka-likod. That's how. Ganyan siya. Hopefully, nasusundan naman natin. And next is to have more elements pa. You can use this magic right. This is like ChatGPT na pwede kang mag-search, mag-request ng help kung nahirapan ka sa words na pwedeng ilagay sa graphics nyo. Magic Write is ito yung gagawin niya. What is important of going to church every Sunday? Kumbaga gagawa tayo ng paragraph dito. Right, please. 20 words. Maiksi lang. Dagdag lang natin siya na text dito. Para mapakita ko lang sa inyo kung ano yung tulong ng etong Magic Write. So, ito yung nakuha natin na result. You can, after that, click this insert para malagay siya as text, and then you can customize kung ano yung fonts niya, ano yung size niya.
Okay, then lagay natin siya sa dito sa harapan. To edit the text, click nyo tong text and then punta ka dito sa may effects. Yung shadows, for example, maglagay tayo ng black. Tingnan natin yan para makita. And then, for example, if you guys want to change the color, you can click this and then red or ayos na ako sa white. Then, konting customize lang. Okay. But you get the idea. You can use templates naman sa mga ganito. Ito yung madalas na workflow ko inside the Canva. And hopefully, nag-guide ko kayo sa essential na mga tools inside dito sa Canva. I hope na makatulong tong tutorial na to in order for you na mas mag-improve pa sa kung paano mag-edit dito sa Canva and mas magkaroon kayo ng confidence to design, okay? And create anything creatives dito sa Canva. And etong Canva is napakalaking tulong niya when it comes to mabilis, madali, and using templates, pwede kang pwede kang kumuha dito. Anyways, may mga templates pala ako na nagawa inside dito sa Canva and I'm giving that free and binibigay ko siya ng libre sa paid community namin para hindi na kayo mag-start from the scratch. But it's essential na dapat alam nyo tong mga basic tools na to. Kasi kahit gumamit ka ng templates, meron ka pa rin i-edit doon and dapat alam mo kung paano mag-edit dito sa Canva. And hopefully, meron kayong natutunan dito. And yeah, if you guys have questions, you can reach me out sa community and hopefully nakatulong to sa pag-post nyo and pag-manage nyo sa church social media nyo. And that's how you can quickly and easily get started with Canva. If you found this video helpful, give this video a thumbs up, and if you guys want to join in our paid community, the link is in the description below. Thank you so much for watching and see you on the next time.